tignan nyo po ang katabi ninyo. Batiin nyo ng isang magandang umaga. Parang hindi nyo siya pinapansin eh. Oo. Sayang yung ligo, sayang yung toothbrush. Di ko lang alam kung nakapag-toothbrush. Sayang naman niya kung di nyo babatiin. No? Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan tayo ng pribilehiyo na makasama sa gawain ng youth camp. At alam niyo po, hindi po biro mag-handle ng youth camp. Isipin po ninyo, 100 participants yung mga pumunta, pero worth it, sabi nga ni Brother Jello. Worth it ang gawain ng ating Panginoon. Kung alam nyo lang ang ginawa ng Diyos nung second day, grabe, binuhos ng Panginoon yung kanyang presensya, ang daming nag-iyakan, pinalo up ni Pastor Ariel na hindi lang to basta emosyon, ito na ang simula ng pagpapala at tagumpay ng ating Diyos. Pero naniniwala po ako na hindi lang sa youth camp, sa mga oras na ito, kakausapin ka ng ating Panginoon. Amen? Ang pag-uusapan natin ngayon ay 7 last words ng ating Panginoon. Yung huling 7 mga salita ng ating Diyos. Pamilyar po kayo? O ngayon, magiging pamilyar na po tayo. No? 7 last words. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa mga bagay na iniisip ko, hindi ko masyadong natatapik ito sapagkat lagi ako nandun sa pagpapala ng ating Panginoon, pagtuturo ng ating Panginoon. Nandun ako lagi sa mga porte na dapat itong gawin sa ministry. Ganun yung mga pagtuturo po natin, yung mga message po natin and about sa emotions. Pero itong 7 last words, habang pinag-aaralan ko siya, kakaiba at grabe at walang katulad ng ating Panginoon tulad ng kinanta natin sa kanina. Amen? Alam po natin sa buhay natin na ang Diyos ay walang katulad. Hindi siya katulad ng katabi mo. Hindi siya katulad ng kachat mo na hindi ka nare-replyan. Amen? Walang katulad ng ating Panginoon. At alam niyo po, naalala ko, merong isang nagturo sa akin. Marami ako narinig na ganito. Para maintindihan mo yung langgam, bilang isang tao para maintindihan mo daw yung langgam, kailangan mo maging langgam. Amen? O parang ayaw niyo maging langgam. Illustration lang naman. Lagi natin sinasabi yon. Para maintindihan mo na yung langgam, kailangan mo maging langgam. Then, sasabihin natin, transition natin sa turo ng ating Panginoon na ang Diyos natin ay nagkatawang tao, which is ang ating Panginoong Yesus, para maintindihan tayo. Amen? Pero alam nyo, habang tumatagal, hindi ganun eh. Hindi nagkatawang tao ang Diyos para maintindihan tayo, kundi para maintindihan natin siya. Amen? Kasi tayo mga tao, very limited tayo eh. Kaya ang Diyos na ang nag-adjust para maintindihan mo yung kanyang pagmamahal, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ka po nandirito, dahil meron kang buhay na walang hanggan. And lagi ko to sinasabi, hindi ka pupunta dito sa church natin, sa LJBC Kawit, para mapunta sa langit. Uunahan ko na po kayo. Hindi kayo pupunta dito para mapunta sa langit. Mga taga-langit po kayo, kaya po kayo nandito. Nakakita na po kayo ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Ang puputi nila, no? Kasi puti ni Ate Yeng. Mas gaya puti, no? Ang puputi nila. Tapos nag-i-English. Nag-i-English ba sila para maging Amerikano? Naglo-lotion ba sila para maging Amerikano? Nagpapaputi? Hindi, di ba? Amerikano kasi sila, kaya sila nag-i-English. Kaya sila maputi, Amerikano na sila. At ganun din po mga kapatid. Kaya ka nagsisimba dahil tagalangit ka. Amen? Kaya sabi, nakakatuwa yung testimony ni brother eh. Walang mga tagalangit na nagiinom. Medyo masakit lang pakinggan. Pero totoo po yun. Walang mga tagalangit na nagbe-vape. Aminin na natin mga kapatid, walang mga tagalangit na nagsisinungaling. Parang, ba't ganyan yung message, 7 last words yung pinag-uusapan natin. Gusto ko po kayong i-prepare sa mangyayari po sa mga oras na ito dahil ang mga huling salita ng Panginoon ay simula ng pagbabago ng ating buhay. Amen po? Gusto niyo po simulan na natin? Bago po muna yan, ang objective po natin is to understand
why the Lord Jesus died. Sa pamagitan ng 7 mga salitang ito. Amen? Let us visit the cross, mga kapatid. Alam niyo po ba, na kaya nangihina ang, ulitin ko po, kaya nangihina ang isang Kristiyano dahil lumalayo tayo sa krus. Tignan natin, no? Kaya nangihina tayo dahil lumalayo tayo sa krus. Bisitahin natin yung krus ng ating Panginoon. Alalahanin natin. Simbolo lang naman ito, pero alalahanin natin yung nangyari dito sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dahilan kung bakit ka nandito, kapatid. Yun ang dahilan kung bakit ka tumataas ng kamay at yung katabi mo tumataas ng kamay kahit na, wag na natin sabihin. Yun ang dahilan kung bakit tumatalon sa tuwa ang iyong katabi dahil sa krus ng Kalbaryo na ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa dugo na natigis sa kanyang katawan, mga kapatid. At dapat natin maintindihan ito. Thursday night, kasi Thursday, Friday, Saturday, and Sunday nabuhay ang ating Panginoon. Noong Thursday night, mga kapatid, meron akong ikukwento. Thursday night, ay sakto, medyo hindi lang kita, meron naman doon. Si Jesus ay nananalangin siya ay nananalangin. Sabi niya, Lord, aking Ama, kung pwede lang ilayo nyo itong kopang ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Lord, kung okay lang ilayo nyo itong paghihirap na mangyayari. Bakit? Alam kasi ng Panginoon na isa-sacrifice niya na yung kanyang buhay at siya ay mababayubay na sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, bakit ito matindi? Ayaw ng katabi mo na napagbibintangan siya sa kasalanan ng iba. Amen? Hindi lang basta napagbintangan, siya pa yung naparusahan. Ayaw natin doon. Pero ito si Jesus, hindi siya napagbintangan. Inako niya talaga yung kasalanan natin. At para mawala yung kasalanan natin, kailangan niyang mamatay. Imagine, walang kasalanan ng ating Panginoon. At sabi niya, Lord, kung okay lang, sa translation natin, kung okay lang, kung ako lang ang masusunod, wag na sana to danasin. Pero sabi ng Panginoon, your will be done. Lord, kalooban mo pa rin. And picture po natin yon dahil marami sa atin, mga kapatid, ang gusto masunod. And lagi natin to narinig, sa church na to, iisa lang ang Diyos. Sa church na yon, iisa lang ang Diyos. Pero lumalabas na parang ang daming Diyos. Ang ibig sabihin, tayo minsan ang nasusunod sa sarili natin. Pero sabi ng Panginoon, ayoko to danasin, aking Ama. Pero kalooban mo pa rin ang dapat masunod. Grabe yung submission ng ating Panginoon. And pagtapos noon, si Judas, balik tayo ng konti, balik ng konti. Nung time na si Judas, tinatuan niya ng ating Panginoong Jesus, pinagpalit niya gamit yung ilang ni pera sa lapi. And sabi sa kanya ng mga kawal, teka, hindi naman namin kilala si Jesus. Sabi ni Judas, sige, kung sino yung halikan ko, siya si Jesus, siya yung dakpin nyo. Kaya hindi lahat ng umahalik sa'yo, totoo eh. Amen? Oh. Kaya nung kinis ni Judas si Jesus, doon siya dinakip. And pagtapos nun, Thursday night to dumating yung madaling araw na, inabot na sila ng madaling araw, ang dami nangyari. Nung madaling araw, nilitis na ang ating Panginoong Yesus. Imagine, sino ang lilitisin ng madaling araw? Anong oras ba bukas ang korte? Hindi naman siguro bukas ng madaling araw yun, di ba? Pero ito, bukas na bukas. Bakit? Kasi nagmamadali silang ipapatay ang ating Panginoong Yesus. Madaling-madali sila, atat na atat sila. And sabi nila, tinanong nila ang Panginoon, ikaw ba ang sugo ng Diyos? Sabi ni Jesus, ako nga ang sugo. Ako ang Mesaya. Sabi ng mga Pariseo at sa Duceo, tama na yan, okay na yan. Sapat na yan dahilan para ipapatay siya. Then pagdating ng 6 a.m. umaga, kinatok nila si Pilato,
kilalang-kilala si Pilato, hindi yung ginagamit pag kumakain, ha? Ay, di ata nila gets. No? Pagdating ng 6 a.m., kinatok nila si Pilato. Tapos sabi ni Pilato, hindi ko yan under. Under yan ni Herodes. And nakita kasi ni Pilato na wala naman tong kasalanan tong taong to. Siya mismo nakakita na si Jesus ay walang kasalanan. So umiiwas din si Pilato kasi alam niya magkakasala ako eh. Baka mabutas ako pag pinapatay ko to eh. Kaya sinabi niya, under yan ni Herodes. Pagdating kay Herodes, si Herodes ang isa sa nagpapatay kay Juan the Baptist. Juan the Baptist, no? Yung pinagutan ng ulo. Alam niyo, etong si Herodes, galit na galit sa ating Panginoong Hesus. Pinagkukutya niya ang ating Panginoon. Then sabi ni Herodes, hindi, ibalik niyo yung kay Pilato. Pagdating kay Pilato, eto na. Sabi ni Pilato, hindi nga, hindi nga pwede papatay. Sabi ng mga Pariseo, kapag di mo yan pinapatay, mayayari ka. So, naramdaman ni Pilato, sige, kayo naman na nagpipilit, pagdating nung 7 a.m., wala pa palang 7 a.m., sabi natin 6:30, nakagawian na pag mag-araw ng Pasko, mga kapatid, nakagawian ni Pilato na magpalaya ng isang bilanggo, ng isang kriminal, tapos yung isa, ikukulong. So pinapili nila ang Panginoong Hesus o si Barabas. Pinapili niya yung mga tao. Halika dito, meron tayong pagpupulong. So alam nyo, yung mga taong yun din yung mga taong nag-welcome kay Jesus. Nagtaas ng palaspas. Kaya tayo, hindi tayo nagtataas ng palaspas eh. Kasi yung mga nagtaas ng palaspas noon, sila din yung nagsasuggest na si Jesus ay papatay. Totoo po yan, mga kapatid. Isipin po ninyo, sinasamba nila ang Panginoon noong una, pagdating dito, gusto nila ipapatay. At yung gusto nilang palayain ay yung kriminal na magnanakaw. Alam nyo, picture natin yun eh. Tayo yun eh. Yung tayo yung napalaya, tapos si Jesus yung naging alipin. Grabe, no? And pagdating ng 7 a.m., eto na po yung nangyari yun. Pagdating ng 7 a.m. and 8 a.m., tinotorture na nila ang ating Panginoon. Tinotorture na nila ang ating Panginoon. Half-death na po siya, mga kapatid. Ang ibig sabihin, halos patay na. Hindi pa binubuhat yung krus, halos patay na. At hindi na siya makilala sa tindi ng kanyang mga sugat. At alam nyo, mata lang yung halos walang latigo, walang sugat. Ganun siya katindi. Ganun katindi ang dinanas ng ating Panginoon. And alam nyo, pagtapos niyan, binuhat niya yung krus. Sobrang bigat nun, kapatid. 300 pounds yun, kung di ako nagkakamali. Napakabigat. Tapos iaakyat pa sa bundok. Siya mismo, Alam nyo, akala ko dati, ang pinakamabigat na binuhat ng ating Panginoon ay yung krus. Hindi pala eh. Hindi yung krus yung pinakamabigat niyang binuhat. Yung kasalanan natin lahat. Amen? Pagdating po doon sa krus, alam na natin nangyari, pinako yung kanyang mga kamay, pinako yung kanyang mga paa. Alam niyo kung bakit? Kasi imbis na tayo yung nakapako, ang Panginoon yung napako. Pag kasi pinako, ibig sabihin alipin eh. Hindi na nakalaya. And tignan niyo naman po, nakakapalakpak po kayo ngayon. Nakakatayo, nakakasigaw. Salamat sa ating Panginoon. Yun ang ginawa ng ating Diyos. At doon sa krus ng Kalbaryo, doon naganap yung mga huling 7 salita ng ating Panginoon. Ready na po tayo, mga kapatid? Unang salita ng ating Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they doing. Lord, di nila alam ang Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila. Alam niyo po senaryo nito? Habang si Jesus ay nakapako sa krus, yung mga nagpako sa kanya, nilalait siya. Kung ikaw ang Diyos, umalis ka nga dyan, pakita mo sa amin kung anak ka nga talaga ng Diyos, kung ikaw ang Messiah. At nilalait siya ng mga tao. Alam niyo yung mga taong yun pa rin yung sila, yung nagpapalaspas.
Sinundan talaga para lang laitin ng ating Panginoon. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya gusto ko po itong sabihin, mga kapatid, na kahit hindi humingi ng tawad ang iyong katabi, patawarin mo. Kasi si Jesus, hindi niya na hinintay na humingi ng tawad yung mga tao para patawarin. At ito ang pinakauna niyang sinabi, pagpapatawad. Isipin po ninyo, no? Pagkatapos siyang ilagay doon sa krus ng Kalbaryo, ang una niyang sinabi, patawarin mo sila. And naalala ko, ano nga bang pinagkaiba ng forgiveness and reconciliation? Magkaiba kasi ang reconciliation, ito po yung pagbabate at pagsasaayos. At forgiveness, ito yung pagpapatawad. So ibig sabihin pala, hindi pala porke nagpatawad ka, bati na kayo. Ano, gano'n? Ang nagagawa ng pagpapatawad ay inaalis niya yung bitterness, kasunod na nun, yung pagbabate. So ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoon that time, nung pinapatawad niya yung mga tao, may sakit pa rin. Masakit pa rin para sa Kanya. May pain pa rin. Hindi po ba kayo nagtataka na kapag kayo ay nagpapatawad, masakit pa rin? Pero ayaw nyo na kasi maging bitter eh. Na kahit ang tindi ng trauma na nangyari sa inyo before, kailangan mo pa rin magpatawad para lang makalaya. At gano'n ang ginawa ng ating Panginoon sa mga oras na yon. At gusto ko pong sabihin na yung sinabi niyang pagpapatawad, effective pa rin sa mga oras natin ngayon. Kaya ka nga nandito. Kaya ka nakasama ng youth camp. Kaya ka kasama sa mga leader. Kaya ka umaatid ng church. Kasi alam mo na pinatawad ka ng ating Panginoon. Akala ko dati, nagsimula akong mahalin ng Panginoon nung time na nag-church po ako. Oh, totoo po yun. Akala ko doon nagsimula akong mahalin ng Panginoon. Akala ko rin dati, simula nung nagbasa ako ng Bible, doon ako nagsimulang mahalin ng Panginoon. Pero hindi. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, nung tayo ay makasalanan pa, pinadamanan ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Hindi pa tayo nagbabago, mahal na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo nagsisisi, mahal na tayo ng Diyos. Sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Lalaki, babae, kahit anong henerasyon, mahal ng Diyos. Nanay, tatay, anak, at mga apo, mahal tayo ng Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Ngayon mo sabihin na walang nagmamahal sa'yo. Na ibinigay ng Panginoon yung kanyang buhay at pinatawad ka. Napakatindi, di ba? Kaya yung mga kanta natin, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung bakit mo ako pinili, Panginoon. Sa dami ng tao sa mundo, pinili ka ng Diyos. Sa dami ng tao sa mundo, pinatawad ka ng ating Panginoon. At gusto ko to sabihin, para lang sa kaalaman nyo po, mga kapatid, hindi mababawasan ang pagmamahal ng Diyos dahil lang sa tindi ng kasalanan mo. Kahit gaano pa katindi ang kasalanan mo, mas matindi pa rin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya gusto ko to sabihin, pag pinili ka ng Panginoon, kahit ilang beses ka umalis, babalik ka pa rin eh. At naalala ko nung nag-backslide po ako, nawala sa Panginoon eh. Natuto sa mundo eh. Sabi ko, Lord, naranasan ko na yung breakthrough, umiyak na ako, nagtaas na ako ng kamay, pawis na pawis pa ako noon. Yung panyo ko, puro uhog na. Nangyari na sa akin yun eh. Pero, bakit ganun? Nawala pa rin ako. Then after nung nawala ako, na-realize ko, wala talaga akong kwenta kung wala ang Diyos sa buhay ko. Wala akong kwenta kung wala ang Diyos sa buhay ko. Alam niyo po, ito po ang nakita ko, mga kapatid. Madaling nakakabalik ang taong tunay na nagsisisi. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat niya tayong lilinisin at patatawarin. Ganon kabuti ang ating Panginoon. And akala ko nung time na yon, applicable lang yun sa mga bagong Kristiyano o sa mga unbeliever. Pero hindi eh.
kung babasahin niyo pong maigi, ang sinusulatan ni John doon ay yung mga matagal ng Kristiyano. At ngayon, kapatid, sinasabi ng Panginoon sa iyo na kahit Kristiyano ka na, tapat mo pa rin sabihin sa Panginoon na, Lord, mahina ako, pero ikaw ang lakas ko. Na Lord, makasalanan ako, pero dahil sa iyo, banal ako, Panginoon. Na Lord, nahihiya akong itaas ang kamay ko, pero dahil sa iyo, 2 kamay ang itataas ko. Na Lord, wala akong pamasahe, kulang ako, pero pupunta ako ng church. Mabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. At naalala po ninyo itong sinabi ng ating Panginoon, sa ating Diyos Ama siya dumirekta. Father, forgive them. So ibig sabihin, nauna nang nagpatawad ng Panginoon, ang iniisip niya, Ama, patawarin mo po sila. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Hesus na ang Diyos ay justice makatarungan Kaya humihiling siya, Ama, patawarin mo sila. Yung mga kasalanan nila, isama na dito sa katawan ko. Ganon kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. And number 2, today, you will be with me in paradise. Sino ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito? Naalala niyo yung huli nating kita? Ito yung mensahe na yon, mga kapatid. Na kung saan, habang ang ating Panginoong Hesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, may 2 magnanakaw. May 2 magnanakaw. Yung isa doon, nilait ang ating Panginoon, at yung isa naman doon, na-recognize ang ating Panginoong Hesus. And kung babasahin po ninyo, itong lalaking nag-recognize sa ating Panginoon, hindi niya naman talaga kilala si Jesus, and maybe, nakilala niya ang ating Panginoon gamit yung mga pangungutya ng mga tao. Just imagine, mga kapatid, dahil sa pangungutya ng mga tao, nakilala niya ang ating Panginoon. Tingin ko ganun ang nangyari. Pero how much more, mga kapatid, kung ipakilala pa natin si Jesus? Di ba mas matindi? And kung i-compare po natin, etong lalaking magnanakaw, sa inyo po, mas marami po kayong nagawa. Kasi yung lalaki nakapako na sa krus naghihintay na lang ng kamatayan. Hindi na baptize, hindi umattend ng church, hindi nag-tithes and offering, hindi rin na late, hindi rin naman nakapunta. Pero, ligtas. Ganun kasi ang biyaya ng ating Panginoon. Parehas alipin pero magkaiba ng response. At gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat tayo dito naging alipin dati. Pero iba ang response natin sa mga taong hindi kumilala sa ating Panginoon. Amen? Sino dito ang gusto mapunta sa paraiso? Lahat po tayo, mga kapatid. Lahat tayo excited makita ang ating Panginoon. Sabi niya, Lord, isama mo ako kapag nandun ka na sa kaharian mo. Ang sarap siguro sabihin niyo sa Panginoong Hesus. Imagine, katabi mo ang Panginoon. Tapos sabi niya, isasama kita. Magkikita tayo doon. Lahat tayo dito, hirap na hirap sa buhay. Lahat tayo dito nagsakripisyo. Lahat tayo dito pinapawisan. Lahat tayo dito umaayaw na. Pero pag ini-imagine mo, gusto kong makita ang mukha ng Panginoon. Kapatid, huwag ka muna magmadali. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. And yung napag-usapan po namin nung second night, yung about sa purpose, yung purpose po natin kasi, mga kapatid, dito natin talaga mas magagawa. Yung purpose, temporary, pero it echoes in eternity. Nag-e-echo yan sa eternity, sa kabilang buhay, sa langit. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, magre-reflect yan sa langit, kapatid. Kaya dito, sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Yung ginawa mong pag-recognize sa akin, ikaw yung i-recognize ko pag nandoon na ako. Napakaganda. Di ba? And alam niyo po, sabi ng ating Panginoon, kung sino ang taong nagkakahiya sa akin, ikakahiya ko rin pag nandoon na sa langit. Ano mas nakakahiya? Yung ikinakahiya natin si Jesus dito, o yung ikahiya tayo ng Panginoon pag nandoon na sa langit?
Di ba mas nakakahiya yun? Kaya wag po kayo magtaka kung bakit yung mga leader natin at kayo po at yung pastor po natin, todo mag-share. Kasi ayaw natin ikahiya ang Panginoon. Kasi takot tayo na ikahiya tayo doon sa langit. Gusto natin, pagdating natin doon, yayakapin natin ang ating Panginoon. Sasalubungin tayo ng ating Panginoon. Sasabihin niya, ano nga ulit yun? Well done, my good and faithful servant. Yun ang gusto natin marinig. Ayaw natin marinig, hindi kita nakikilala. Alam niyo po, ang masakit doon, ang Diyos ang naglikha sa atin, pero sasabihin niya, hindi kita nakikilala. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, hindi lang basta ikahiya sa ibang tao ang mensaheng ito, kundi sana wag mo ikahiya ang Panginoon sa sarili mo. Lalo na kapag natetest na yung karakter natin. Minsan ikinakaya natin si Jesus kapag tayo na lang mag-isa. Di ba? Iba kasi yung personality natin eh. Magkaiba yung personality sa karakter. Personality, ito yung nakikita ng tao sa iyo. Pag yung karakter, ikaw na mismo yon. Kapag walang tao. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. Una-una sa sarili mo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. At naniniwala ako, lahat po tayo nandito ay magkikita-kita po doon. Kaya ang Kristiyano, hindi po takot mamatay yan. Takot yan na nanghihinayang sa kamatayan niya. Yun yung nakakatakot eh, yung di mo magamit yung buhay mo. Pero hindi yan takot mamatay. Kasi excited tayo dito makita si Jesus. Yun yung pinaka-ending ng buhay natin eh, katagumpayan. Number 3. Dito pala yung mama ko. Salamat sa Panginoon. Number 3, behold your son. Behold your mother. Ang kausap dito ni Jesus ay yung kanyang nanay. Ayoko siyang tawagin Mama Mary kasi di ko naman mama yon. No? Si Mary, yun yung kausap niya dito, yung kanyang nanay. At alam niyo, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoong Sus. Kasi kahit nasa bingit siya ng kamatayan, inaalala niya pa rin yung nanay niya. Isipin po ninyo ito, lalo na sa mga nanay, no? Yung anak mo na 9 na buwan na nasa sinapupunan mo, yung anak mo na unang narinig mong nagsalita, yung anak mo na pinag-aral mo, naturuan mo maglakad, yung anak mo na hindi naguhugas ng plata, joke lang. Yung anak mo na, na mahal mo, yun din yung anak mo na ililibing mo. Masakit sa nanay yun. Kasi very normal sa atin na yung anak ang maglilibing sa magulang. Hindi normal yung magulang yung maglilibing sa anak. Kaya alam ni Jesus yung sakit na meron kay Mary sa kanyang nanay. Kaya nag-iwan siya ng comfort. Sabi niya kay John, John, ngayon siya na yung nanay mo. Alagaan mo siya. At ikaw naman, woman. Sabi niya, babae, ikaw babae. Ikaw, aking nanay. Eto na yung anak mo. Alagaan mo siya. Kaya alagaan niyo po yung mga nanay po ninyo, mga kapatid. Kasi lahat po tayo ay binigyan ng pagpapala ng Panginoon para maging channel, hindi na sa mga nanay, kundi sa mga magulang po natin. Amen? Nakita ko dito sa mensaheng ito na ang Panginoong Hesus, pinaplano niya yung kanyang pag-alis. Ang pinaka-wise na tao ay pinaplano yung kanyang pagkamatay. Maganda naman yung may insurance ka sa St. Peter, no? Okay naman yon. Pero ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, yung alam mong ready ka, nakapag-disciple ako, may mga nagawa ako sa ministry, yung mga magulang ko at pamilya ko, nadala ko sa paanan ng Panginoon, ready ako eh. Yun yung sinasabi ni Jesus. At talagang kinumpleto niya yun dito. Na oo nga pala, may nanay pala ako. Grabe ang Panginoon, no? Kahit na 100% na Diyos ang ating Panginoon, 100% pa rin siyang tao. May damdamin pa rin ang ating Panginoong Hesus. At mga kapatid, sa mga oras na ito, wag yung birthday lang ang planuhin natin.
No, kasi minsan ang hirap pag may birthday, no? Okay naman 'yon. Okay lang po 'yan mag-celebrate. Pero ang dapat pinaghahandaan natin ay yung paglisan po natin. After 100 years, yung katabi mo, wala na po yan. Pati yung mga aso po ninyo, wala na rin yan. Lahat tayo lilipas po. Ang tanong, ano ang nagawa mo? Ano ang naiwan mo? Pero ngayon, ito matindi kong tanong, ano pa ang magagawa mo para sa Panginoon? Hindi naman tayo yung nakapako sa krus eh. Ano pa ang magagawa natin para sa ating Panginoong Hesus? And last, pito yan. Number 4. Medyo binibilisan ko lang kasi first time kong maging pito, alam nyo naman, laging 3 lang. So ito na po. My God, why have you forsaken me? Sabi ng ating Panginoong Hesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sabi niya sa ating Diyos, habang nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Aking Ama, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako tinalikuran? Bakit nga ba tinalikuran ng ating Panginoon? Ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Dahil sa tindi ng kasalanan natin na nasa katawan ng ating Panginoong Hesus. Sinigaw na ng Panginoon para hindi na natin isigaw. Amen? Kasi alam ng Panginoon na yan yung isisigaw natin eh. Kapag nandun na tayo sa impyerno, my God, why have you forsaken me? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako tinalikuran? Yan yung isisigaw natin sa impyerno. Yan yung isisigaw natin pag tayo ay pinaparusahan. Pero sinagaw na ng ating Panginoon para hindi mo na isigaw. Ganon kabuti ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ayaw na ng Panginoon na maramdaman mo yung kanyang naramdaman. Alam niyo po, kapag nakapako yung kamay sa krus, by the way, may sugat po ako dito, pero hindi naman po ako nagpapako. Nadulas kasi sa pool. Ang sakit. Nagpapanggap lang na maayos, na matapang, pero ang sakit niya. Kahit isang guhit lang na gano'n. Sabi ko, Lord, di naman siguro aksidente na na-aksidente ako. Di naman siguro aksidente na nadulas ako. Alam mo, tinitignan ko siya, nung nasa CR ako, hinugasan ko, kasi nalinis na siya sa pool dahil sa chlorine. Sabi ko, ang sakit niya. Kahit sa balat lang, mas masakit siguro yun doon sa krus. Hindi na siguro talagang mas masakit. Then alam niyo po, kaninang umaga, kaya ang tagal ko mag-prepare ng message, pinapanood ko yung mga film na tungkol sa ating Panginoon. Hindi ko, ngayon, dati kaya ko siya panoorin, pero habang tumatagal, parang hindi ko na kayang panoorin. Although film lang yon, kung babasahin niyo sa Biblia, hindi na makikilalang tao ang ating Panginoon. At doon ako mas nahabag, yung pinagpatong yung paa, tapos isang pako lang. Apaka sakit nun, mga kapatid. Pero ganun pa man, alam nyo kasi tayo mga anak, naging anak din naman tayo lahat, no? Kapag nasasaktan tayo, lalapit tayo sa tatay natin. Lalapit tayo sa magulang natin. But this time, wala siyang magulang na nalapitan. Sa mga oras na to, tilalikuran siya ng ating Diyos dahil sa tindi ng ating mga kasalanan. Siguro, kahit mismo ang Diyos nasasaktan. Sino dito 5 ang anak? Sino dito 4 ang anak? Kahit isa dyan, hindi mo ibibigay para makalaya yung iba eh. Pero ang ating Panginoon, isa lang ang kanyang anak at nagawa niyang ibigay para sa mga buhay natin na napakarumi. At lagi ko ito sinasabi, yung buhay natin, hindi natin deserve yung langit. Kung ipa-flash dito sa projector yung mga kasalanan natin, wala tayong mukhang maiharap sa mga tao. At lahat ng kasalanan natin ay nakita ng ating Diyos. Kaya wala tayong mukhang maiharap eh. Kasi kahit ang Diyos, tinalikuran ng kasalanan. At yon ang meron sa ating Panginoong Hesus. Tandaan mo mga kapatid, ano ang dahilan para hindi ka maglingkod? Kung inalis na ng Panginoon yung kasalanan natin.
Isipin po ninyo ito. Sabi sa John chapter 3 verse 18, lahat ng tao ay hinatulan. Ang ibig sabihin, sa lahat ng tao, galit ang Diyos kahit mahal niya. Galit ang Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil kinuha ng ating Panginoong Hesus at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung puot nawala. Kasi yung kasalanan nawala. Ano natira? Yung pag-ibig at grasya na nararanasan mo. Sabi ko lagi, Lord, kahit ilang beses ako magkasala, napakabuti niyo pa rin sa akin. Kahit na ilang beses ako magkulang, napakabuti niyo pa rin sa akin. Kanina, habang pine-prepare ko po ito, hindi ko na-imagine na mag-iiyakan po tayo. Pero iba, pag pinag-uusapan ng grasya ng ating Panginoon, masakit para sa isang magulang na talikuran ng anak. At masakit din para sa anak na talikuran ng magulang. Pero para maligtas ang tulad natin, gagawin ng Panginoon. Huhubarin ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos para maligtas yung walang kwenta natin buhay. Para magkaroon ng halaga. Binili ka ng Panginoon sa halagang hindi natin kayang tumbasan. Mga kapatid, salamat sa ating Diyos dahil siya yung naabandona para tayo ay maging anak ng ating Panginoon. And number 5, may luha pa naman kayo, no? May 3 pa dito. Number 5, I thirst, nauuhaw ako. Yan yung sinabi ng ating Panginoon. Imagine, 3 hours na siyang nakababad sa initan and yung mga buto sa likod niya nababanat na at hindi malabong nangangalay na ang ating Panginoon. At nauubusan na ng lakas yung kanyang baga at yung puso niya humihina na. At sabi ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Take note mga kapatid, bago siya mabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, hindi pa siya umiinom. Wala pa nangyayari. Yung simula nung pinako siya doon, hindi pa siya umiinom. At pagdating dito, nauuhaw ako. Naalala ko sa Salmo, chapter 69, di ko na nilagay po dyan, Psalm chapter 69, verse 21, isang prophecy ng ating Panginoong Diyos na ang Messiah ay pagkakanulo. Imagine Old Testament pa lang sinasabi na itong Messiah na nakapako sa cross, napapahirapan, ay mauuhaw at bibigyan ng maasim na wine. Ito yung nangyari dito, mga kapatid. Alam nyo, kahit na ang Diyos tinalikuran ng ating Panginoon, ang Panginoon gumagawa pa rin ng paraan para mangyari yung kanyang kalooban, para mangyari yung nasusulat. Kahit na ang gulo-gulo ng mga nangyayari doon, si Jesus, tinutupad niya pa rin kung ano yung mga nakasulat. At gusto ko pong sabihin na kahit anong mangyaring magulo sa ating buhay, kung plano ng Diyos na pagandahin yan, pagagandahin niya yan. Hindi mapipigilan ng universe na pagandahin ng Panginoon ang buhay mo. Walang makakapigil, mga kapatid. At ito pong, marami siyang illustration Pero isa po sa mga maganda po dito, yung wine ng ininom niya, maasim nga lang, pero tanda yon na nagtagumpay na ang ating Panginoon. Na malapit na siya sa katagumpayan. Na malapit niya ng wakasan yung kasalanan natin. 2,000 years ago, winakasan na ng ating Panginoon yung kasalanan natin. And maybe, gusto niya mag-celebrate. Hindi lang basta nauuhaw. Kasi doon pa lang, alam na ng Panginoon na lahat tayo ay makikita niya doon sa langit, mga kapatid. Alam niyo po, ang hirap huminga doon sa kalagayan ng ating Panginoon. I-imagine ko siguro, habang tumatagal, medyo bumabagsak na yung kanyang kamay at kanyang katawan kasi wala naman tungtungan niyo, pakulan talaga.
Ganun kahirap, mga kapatid. Pero alam nyo, nung binigyan nila, gamit yung sponge, binigyan nila ng tubig ang ating Panginoon, hindi yun sasapat. Hindi yun sasapat para masatisfied si Jesus. Bakit, mga kapatid? Kasi sa tindi ng kanyang naranasan, tapos ganun lang ipapainom, hindi yun sapat eh. At picture yun po natin, mga kapatid, na kahit ilang beses pa tayo mauhaw sa mundong ito, hindi sasapat. Unless ang Diyos ang magbigay sa atin ng tubig. Ini-imagine ko dito, siguro nung sinabi ng Panginoon na uwawa ko, yung mga anghel, yung mga laksa-laksang anghel, may mga hawak ng tubig. Lord, sabihin mo lang, bababa kami dyan. Imagine, isang anghel, kaya niya puksain yung mga tao sa mundo. Lahat sila, siguro naka-ready na. Lord, sabihin mo lang, bababa kami dyan, pagtatanggol ka namin. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Hindi siya tumawag ng kahit anong anghel. Hindi niya tinawag ang Panginoon na iligtas mo ako dito. Wala siyang sinabi. At nagtiis siya doon sa mapait at maasim na wine para iligtas tayo. Para iligtas ka. Para baguhin yung magulo mong buhay. Para baguhin yung makasalanan natin buhay. Dati wala tayong direksyon, kung ano lang yung gusto natin, yun lang yung mangyayari. Pero gusto yan baguhin ng ating Panginoon. Kaya lagi natin kinakanta, walang katulad ang ating Panginoong Hesus. Siya lang yung bumago ng ating buhay. Salamat sa ating Panginoon. Last two. At iniimbitahan ko ang ating worship team kasi it is finished. Sabihin po natin mga kapatid, it is finished. Dito nakuha yung tetelestai. Na ibig sabihin, tapos na. Gusto ko lang po kayo bigyan ng background bago po kayo tumayo. Alam nyo, itong tetelestai, madalas siyang ginagamit sa resibo. Anong resibo? Yung resibo ng mga nakabayad ng utang. Tama po kayo, totoo po yun. Noong araw, yung mga karpentero, ginagamit din nila itong tetelestai kasi si Jesus, karpentero din eh. Amen? Ginagamit nila yung tetelestai kapag tapos na yung ginawa at wala nang kailangan baguhin. And dito po yung sinasabi ni Jesus na it is finished, wala nang kailangan bayaran kasi binayaran na ng Panginoon yung malaki nating utang sa Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Dito mo masasabi na may purpose pala ang buhay ko. Alam niyo po mga kapatid, yung nakamit niyong kaligtasan, yung nakamit nating kaligtasan, hindi talaga libre yan eh. Hindi talaga libre yan. May nagbayad niyan at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pinapabayaran ba sa iyo ng Diyos? Hindi. Hindi niya pinapabayaran. Ang gusto niya, mamuhay ka sa kanyang grasya. Ano yung grasya? Ito yung pumunta ka ng simbahan. Ito yung ayusin mo yung pamilya mo. Alam niyo po, ang mahirap sa atin, kapag may gulo sa pamilya, hindi tayo ang mauuna para ayusin ito. Amen? Pero si Jesus na ang nauna, mga kapatid. At gusto ko pong sabihin na ang Diyos ay kumikilos. Kailangan mo lang manood, mga kapatid. Kasi bakit? Tinapos na ng Panginoon eh. Lord, tinapos mo na to eh. Lagi mong ipaalala sa sarili mo na tapos na kung ano ang pinagdadaanan mo. Ang kailangan mo na lang pagdaanan at makamit yung tagumpay na nakahanda sa atin, mga kapatid. Alam niyo po, kala ko dati, yung kabataan ko, ang mag-basketball ang pinakamasaya. At ito na ata yung purpose sa buhay. Pero humihina ang katawan natin eh. Akala ko dati yung magtrabaho, yung purpose ko sa buhay. Pero ang trabaho, may retirement yan. Lahat tayo matatapos din sa pagtatrabaho. Akala ko dati habang buhay mag-aaral. Pero may graduation eh. Alam mo mga kapatid, matatapos kung ano ginagawa natin dito,
Pero ang tanong, natapos mo ba kung ano ang pinapagawa ng ating Diyos? Ano ang pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon? Pwede po ba tayo tumayo? And last, number 7, I think, hindi na siya nakasigaw dito. Pabulong na lang siguro. Pero rinig pa rin ni John. Sabi niya, Luke chapter 23, verse 46, Father, into your hands I commend my spirit. Unang-una, na-recognize ng ating Panginoong Hesus kung sino ang ating Ama. Lord, kilala kita eh. Sa huling hininga ko, sa iyo ako, Panginoon. Mga kapatid, sana wag natin ibigay ang buhay natin sa huling hininga natin. Ngayon, ibigay natin sa Diyos. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ang Diyos ang may kakayanan na kumontrol sa atin. Ang Diyos ang may kakayanan na pagandahin ang buhay natin. Sabi ng ating Panginoon, ang dami kang kasalanan dito sa katawan ko. Ama, ikaw na ang bahala. Nasa iyong kamay. Sabi niya, into your hands. And naalala ko habang binabasa ko to, maraming mga kamay doon sa time ng ating Panginoong Hesus ang nagpahirap sa Kanya. May mga kamay na ang hawak ay mga latigo. May mga kamay na ang hawak ay pako at martilyo. At yung mga kamay natin, naggamit din natin sa kasamaan. And nakikita ko dito na ang Panginoong Hesus ay uhaw na uhaw sa kamay ng ating Diyos. Kasi sa kamay ng Diyos, may kapayapaan. Sa kamay ng Diyos, may kaginhawaan. At yun yung inaasam niya. Ama, ang dami ng kamay na nagpahirap sa akin. Ama, ang dami na ng kamay na gustong pumatay sa akin. Pero sa mga oras na ito, sa kamay mo ako gusto lumapit. At mga kapatid, sa mga oras na ito, gusto sabihin ng Panginoon, anong kamay? Saan kamay ka lalapit? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Sa kamay ng Diyos, merong kaligtasan. Sa kamay ng Diyos, may kaginhawaan, mga kapatid. Ito ang mga huling salitaan ng ating Panginoon, pero ito ang simula ng kalinisan at pag-asa natin. Kapatid, pwede bang pumikit ka? And this time, allow Jesus to cleanse you. I-allow mo ang ating Panginoon na linisin ka. Akala ko dati, bago kang pumunta ng simbahan at tumingin ng tawad, dapat malinis ka muna. Hindi, kapatid. Walang pumupunta ng shower na malinis. Lahat tayo pupunta ng shower na marumi. At ngayon, kapatid, lahat tayo nadumihan. Lahat tayo nababad sa kasalanan. Pero sa mga oras na ito, inaalok ka ng Diyos ng kalinisan. Inaalok ka ng Panginoon ng kaginhawaan. Inaalok ka ng kaligtasan ng ating Panginoon. Sinasabi niya, tama na yan. Masyado ka ng pagod. Masyado ka ng babad. Dito ka naman magpahinga. Alam nyo, kung kilala nyo si Samson, ayaw na ayaw ko sa kanya. Ayaw na ayaw ko kasi sinama siya doon sa Hall of Faith na nasusulat sa Hebrew, sa Book of Hebrews. Sabi ko, Lord, bakit sinama mo dito si Samson? Eh hanggang sa huli niyang prayer, gusto niya maghigante. Pero alam niyo po, naisama si Samson doon hindi dahil sa pananampalataya niya, kundi sa kabutihan ng ating Diyos. Na kahit hindi natin deserve, isasama pa rin tayo ng Panginoon. At gusto ko sabihin na nasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi dahil sa mga gawa mo, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. And thank you, Jesus. Dahil sa panahong sirang-sira kami, inayos niyo po kami, Panginoon. Katawan ni Jesus, mga kapatid, ang nasira para maayos ka. Si Jesus yung na-misunderstood para ma-justify tayo. Si Jesus yung nahubad
para mabihisan ka. Si Jesus yung nabayubay para gumaling ka. Si Jesus yung napako para makalaya ka. Si Jesus yung naparusahan para magkaroon ka ng kaligtasan. Itong mensaheng ito ay pag-surrender natin sa Diyos. Lord, marami na akong nagawang mali, but this time, Your will be done. Lord, marami na akong nagawang kasalanan, but this time, Your will be done. Lord, ang dami kong pagkukulang, but this time, Your will be done. Lord, ang dami kong maling desisyon, but this time, Your will be done. Ipakita niyo po sa amin, Panginoong Jesus, na tunay na wala po kayong katulad, O Diyos ko. Sa mga oras ito, nagpapakumbaba po kami at nagpapalinis, Panginoon. Nais po namin manood at makita ng mga gagawin niyo po sa buhay po namin. Alam po namin na ito po ang inyo po mga huling salita, pero nagre-rema pa rin sa aming mga puso at nagdulot ng kalagtasan, Panginoon. Lord, mag-rema ka at i-encounter niyo po kami. Marami akong kapatid dito, Panginoon, na nangangailangan ng inyong pagpapatawad. May mga kapatid ako dito na nangangailangan ng inyong kaligtasan, na nangangailangan ng inyong kagalingan, Panginoon, na nangangailangan ng inyong kapayapaan, na nangangailangan ng inyong direksyon, na nangangailangan ng inyong sagot, Panginoong Jesus. Lord, sagutin niyo po kami, Panginoon. Nire-recognize ka namin bilang tagapagligtas po namin. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay na walang katulad ng Diyos. Kantahin natin. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, at sa habang